Videong ito ay susubukan nating kumuha ng honey sa beehive gamit lamang ang katol. Ayan na nga, marami na nga dito nagdadapuan sa mukha ko. It's me again! Welcome back sa ating channel, and today, ang gagawin natin ay panibagong challenge. Gagawa tayo ng challenge na hindi pa nagagawa ng kahit na sino man. Ito ang Bee Hunting Challenge. Sa videong ito ay susubukan nating kumuha ng honey sa beehive gamit lamang ang katol. At alam ko yung iniisip nyo, napaka-imposible diba kumuha ng honey sa beehive gamit ang katol. Kasi alam naman natin na ang mga ganitong bees, ito, at ito ay talaga namang masakit mangtusok. Pero dahil challenge to at tayo pa lang yung gagawa sa talambuhay ng buong sambayan ng Pilipino at ng humanities, rights, and chokoroktok. Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Ay gagawin natin to at titingnan natin kung kaya ba maka-invade ng beehive gamit lamang ang katol. So, without any further ado, let's take the roll! Ang una natin gagawin, syempre, ay maghanap ng beehive. Hindi basta-basta makahanap ng bees dito sa wild. Dahil yung ginagawa nila is dun sila pumupunta sa wala talagang dumadaan o hindi sila may istorbo. Guys, mukhang nakakita ko ng ahas. Hindi beehive. Grabe. Wala pa rin ako makita ng honeybees or beehive. Tapos na tayo dito sa palayan. Wala tayong nakitang signs ng beehive. Pupunta na naman ulit tayo dun sa kasulok-sulukan. More than 1.5 hour na tayo naghahanap ng beehive pero wala pa rin tayo mahanap. But nakakita tayo ng nyog na may maliliit na bunga. Kukunin natin. Sa puwing pa ako kakakuha ng nyog. Pero ito yung nyog. At habang ako ay nagpapahinga dito at nagbalat ng nyog ng samar, wait lang, may nakita akong mga bees. Nag-hallucinate na ata ako. Nakakita ako ng honeybees na nasa likod ko yung butas. Wow! Kita nyo yan? Nice! Yung butas na yan, nahugis kung ano man nasa utak nyo. Yon. Nandyan yung honeybees. Kaya if you wanna take a closer look, tingnan muna natin. Ito yung hive. At ganito sila sa loob. Since hindi natin makukuha yung bahay at yung honey sa loob niyan, itetest na lang muna natin kung yung katol ba ay kayang pumatay ng honeybees. Bago natin gawin yung main challenge ng katol is gagamitan muna natin sila ng kapag mangunguha ka daw ng honeybees or honey dun sa beehive, kailangan mo lang gamitin to. Payaw. Alam mo yung payaw? Yun yung asawa ng kapatid mo. Payaw mo yun. Anyway, susubukan natin kung totoo nga o hindi. Kaya bago nyo subukan at maniwala kayo sa sinasabi ng mga matatanda, gagawin na muna natin dito. So gagawin natin ay scratch muna natin. Di talaga mabuti yung amoy. So bawal dito yung madudumi yung isip, ha. Butas po yan ng mga bees. Nakikita nyo po dyan. Nandyan po yung mga bees. At nandito po ako sa tabi lang. So hindi po yan nangangagat. Trust me, hindi po ako kinakagat niya. Lalagay natin siya dun sa gate nila. Tapos, try natin kung umalis yung mga nasa lobby. Kung may pang-amoy yung bees, edi aalis na yan. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay.
Now, that is an ample time para ma-prove natin na hindi talaga effective yung payaw sa pagpapaalis or pag-i-invade sa bahay ng honeybees. Here comes the main course, ang katol. Hindi naman ako bored para gawin to, no? Hindi ako bored sa buhay. Nandito ako sa likod. Actually, hindi ko sa likod. Sa katabi ng butas. Ina, huwag kayong magulo. Nag-vlog ako sa bahay nyo. Kitang-kita nyo naman na naglalabas-pasok pa rin yung mga honeybees sa loob. Galing sa beehive. Yes! Ngayon, ito na yung main course. May dalawa tayong katol dito na sinindihan. At syempre, lalagay natin siya dyan malapit sa butas para makapasok yung usok. Now, it's time to check kung mag-aalisan niya ba sila o mamamatay o walang epekto yung katol sa kanila. Since wala namang pinatutunguhan yung usok galing sa mismong katol, magdadagdag pa tayo ng 4. Ito to prove kung nakakaamoy nga ba yung mga honeybees. Let's find out. Seems like umusog sila papasok. Kaya gagawin natin is dadagdagan natin ng 4 at ipapasok pa natin to dun sa mismong loob. But I don't see them na mahulog or something na mahilo or mamatay, something like that. Walang nangyayari. Umusog lang sila dun sa loob para hindi sila maabot ng usok ng katol. Lalagay natin siya dito. And there. No way! Ito yung sample ng mga namatay na bees kanina. Yan, buhay pa yan. Maipansin nyo, hindi naman nasunog yung pakpak nila. More or less, masasabi natin dito na namatay sila dahil sa sangsang ng usok galing sa katol. Tamo, yung isa pa yung buhay pa nga eh. Gumagalaw-galaw pa yung pakpak. We'll find another beehive tomorrow kasi hapon na ngayon eh. Welcome sa ating second location at nandito na ulit tayo para magpatuloy upang mag-invade at magkuha ng honey sa beehive gamit ang katol. Dito sa second location na to ay makikita natin na isa itong sakahan. In fact, nagkaingin na nga sila, nagsunog, pero hindi pa rin umalis yung honeybees dito. Ganon sila katatapang. Ganon sila katitindi. Kaya pupuntahan natin at titingnan natin kung ano ang itsura ng bahay na prinoprotektahan nila at kung meron man itong honey na makukuha natin doon gamit ang katol. Medyo tricky ang pagpunta dito sa second location ng honeybees o beehive. Kasi alam nyo naman na tagilid yung lupa. In fact, sakahan ito ng ating tito na isang dakilang panday. Yung location ng honeybees ay nandun sa may batong yon. Kaya puntahan natin at tingnan natin ang mas malapitan. Ito po ang beehive. At ang dami ditong honeybees. May pitpit pa tayong cobra para pampalakas ng loob. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob, kung gaano kadami yung mga honeybees dito sa loob ng beehive. Actually, padaan-daan na nga sila dito sa mukha ko kanina pa. Kaya, hold on and let's take a look.
Nakita nyo naman kung gaano kadami yung mga tauhan nila sa loob. Kaya good luck na lang sa katol. Ayan na nga, marami na nga dito nagdadapuan sa mukha ko. Kaya, without any further ado, ilabas ang nahiwagang katol. At ayun na nga, dahil tapos na natin makita yung beehive, ay kailangan na natin sindihan ang katol. Since alam naman natin na walang silbi yung dalawang katol lang, ay ginawa na natin isang box ng katol. Pinaghiwa-hiwalay natin at sisindihan natin to at ilalagay natin dun sa hive. Aantayin lang muna natin na umusok yung lahat ng katol para hindi naman sayang yung paghihintay natin bago natin ilagay dun sa entrance ng beehive. Gawin natin ay ilalagay natin na parang atomic bomb yung katol dyan sa loob ng beehive para sure natin na may invade talaga natin yung buong hive at makukuha natin yung honey mula sa bees. At tinalian natin yung katol na parang granada para hindi sila maghiwa-hiwalay kapag inihagis na natin siya dun sa hive. Ha! May granada ako. Good luck sa inyo. At good luck din sa akin kapag kinagat ako. Para talaga akong nag-ano eh. Tawag doon sa simbahan. Medyo mausok na ang ating katol. Kaya, let's go! Nailagay na natin sa may entrance yung katol. Gaano ako kalayo mula sa beehive? Hindi, ayan lang yung beehive oh. Dito lang ako. So hindi naman sila nangangagat. Actually yung nangyayari is napaparalyze sila pagkatapos lumipad at pagapang-gapang na lang. Hindi naman dahil sa sobrang usok o dahil sa nasusunog sila kasi wala namang apoy yan. Yung usok talaga is nakakapagpahilo dun sa mga bees. Okay. Now, it's been couple minutes na since nawala na yung usok. Pero, marami pa rin mga tauhan dito sila sa labas. Hindi naman sila nangangagat eh. I mean, kasi hindi naman sila kumakagat ng tutusok sila eh. So, wala na po yung usok dun sa hive. Kaya, kukunin na natin yung hive doon at titingnan natin kung may honey. May dala tayong dito lagayan ng hive. Let's go! Okay, let's go. At ito na po yung hive. Wow! Nakuha na po natin. Ito lang po yung laman doon. So, we can further conclude na kaya natin mag-invade ang beehive gamit ang katol. That's it for today. And see you on our next video. Bye! At wala naman po pala tong laman. Nasayang lang ang effort natin.